Paano kumikita ang negosyong grocery store? Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita ang negosyong grocery store? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao. Nung nagtitinda ako, laging may mga nag-a-advise sa akin na matatanda, yung mga suki ko, na kapag ang sari-sari store daw lumaki, magiging grocery store yan, magtiyaga ka lang. Yan yung laging sinasabi sa akin ng mga customer ko medyo may edad na hindi sila familiar sa business model ng grocery store at sari-sari store. Siyempre, ako naman bilang baguhang negosyante, akala ko totoo. And eventually, sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, hindi pala totoo na kapag ang sari-sari store lumaki, magiging grocery store. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po siya, mga kanegosyo. At hindi totoo yung sinasabi ng mga matatanda na kapag magtiyaga ka lang, yung sari-sari store mo, magtiyaga ka lang, magiging grocery store yan. Mali, mga kanegosyo. Dahil magkaiba sila ng business model. Ang business model ng grocery store is platform business model. Na kung saan ang supplier, babagsakan muna nila yung may-ari ng grocery store at magbabayad yung may-ari ng grocery store within 3 to 4 months pa. Sa Pure Gold nga, umaabot pa ng 6 months eh. Mas mahaba yung palugit na binibigay sa kanila kasi sobrang laki ng kumpanya na Pure Gold. Ibig sabihin, mga kanegosyo, wala ka pang nilalabas na pera pero may produkto ka nang binebenta. Excuse. Yung the moment na nabili yung produkto sa'yo, babayaran mo pa siya kay supplier within 3 to 4 months pa. Yung cash nandun sa may-ari ng grocery store, mga kanegosyo. Halos parehas lang sila ng business model ng hardware, mga kanegosyo. Tsaka yung grocery store. Sa hardware, ganun din. Sa grocery store, ganun din, mga kanegosyo. Pwedeng gamitin ng may-ari ng grocery store yung pera sa loob ng 3 buwan, pambayad ng renta, pambayad ng empleyado, pambayad ng bills, kuryente, tubig, or pwede niyang gamitin sa mabilis na pagpapaikot ng pera. Pwede niya pang gamitin yung puhunan na yon. Imagine, mga kanegosyo, parang umutang yung may-ari ng grocery store sa bangko ng walang interest. Cash flow gaming, mga kanegosyo. At kontrolado ng may-ari ng grocery store yung cash flow. Pwede pa nga siyang humiling kay supplier, pwede gawin yung 5 months bago ako makapagbayad. Depende, mga kanegosyo, kung gaano kakalaking grocery store. Pero normally 3 to 4 months bago magbayad yung may-ari ng grocery store kay supplier. Platform business model, mga kanegosyo. Kaya never magiging grocery store ang sari-sari store dahil sa business model na platform. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one sa simula. Dahil limited lang naman yung resources natin. Ngayon, kailangan na natin gumawa ng original content. I-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model tulad ng platform business model, franchising, distribution, manpower, software, licensing. Panghuli, kailangan mahanap mo yung community ng may pera, mga kanegosyo. Meron kang market na pinagsisilbihan. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, mga kanegosyo,
Type mo naman sa baba. Gusto ko lang malaman yung tumatapos ang video, grocery. Heart mo na rin to, comment ka na lang din grocery store or grocery lang. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.